Today, we witness more than a ceremonial change of command. We come together to reaffirm a shared responsibility, a responsibility to uphold peace, to preserve justice, and to uphold peace, to preserve justice. Meron bang peace doon sa Davao nung ginawa nila yan? Meron bang hustisya doon? Kasi as far as I know, nag-issue ng TRO ang Davao RTC. Umalis na sila doon sa compound after 3 days. 16 days pa rin sila nagstay. Hindi nila in-honor. Bagkus, dinimanda pa nila yung judge na nag-issue ng TRO. O hindi ba? Saan ka makakita ng ganyan? Upholding the law daw yan, ha? And maintaining peace. O sige, ano pa? Protect the dignity of the Filipino. Dignity. Oo, yung dignidad daw, dignidad ng Pilipino. Alam nyo ba yung dignidad ng Pilipino? Niyurakan nila doon, hayop na yan. Walang matulugan yung mga tao doon dahil sila natutulog sa tulugan nung mga nakatira doon. Hindi makakilos yung mga tao doon for 16 days dahil putang ina yung mga manyakis na mga mata nila. Ang gaganda pa naman ng mga taga KOJC, mga parang laway na laway. Sabi ko nga sa'yo, sinasabi nila si Pastor Apollo Kibuloy daw yung manyakol. Eh sila tong putang ina pag nakakita ng babae doon sa Kingdom of Jesus Christ, kulang na lang magsarili. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Oy, ano na? Magandang araw sa lahat ng mga barateros na nanonood worldwide. Ayan, na-miss nyo ba ako mga bossing? Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na walang kwenta, ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, at ang vlogger na puros kabalbalan lamang. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At mga bossing, bibigyan na naman natin ng mga reaksyon. Sakit ng ulo, katawan, kasukasuan, alak-alakan, atay, balon-balonan, puso, kaluluwa ng lahat ng mga sweetics sa Pilipinas, mga putok sa buho, mga salot, mga garapata, masahol pa sa ipis na mga lingkod bayan, mga magnanakaw, kawatan, sindikato, adiktus, pusher, bangag, mandurokot, mandarambong, sinungaling, mambubudol, at lahat ng mga demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan mga bossing, at tayo na naman ay nandirito para kamustahin ang ating mga demonyong mga lingkod bayan. Kamusta naman ang inyong pangungurakot, mga hayop kayo? Kamusta naman ang inyong pagmamalabis sa kapangyarihan, mga punyemas kayo? Nakapag-ayuda na ba kayo sa mga kabit ninyo, mga hayop kayo? Ano na ba yung mga anak nyong mga abusado dahil mga nasa kapangyarihan kayong mga buwisit kayo? Nakapang-bully na ba ng mga kapwa nila Pilipino? Yung mga proyekto, ginagawang kalsada, tulay, infrastruktura, ninakaw nyo na ba yung mga pera dyan? Oo, galing-galingan nyo, ha? Baka sakaling yung mga makulimbat nyo dyan, sapat para mabayaran nyo si Satanas
na hindi kayo paglanguyin doon sa kumukulong asupre. Siguraduhin nyo na yung inyong makukuhang pera diyan sa mga kinukurakot yung mga hayop kayo ay sapat para pang chemotherapy nyo, sa mga cancer ninyo, na mga kahit na anong gawin ninyo, maubos yung mga perang pinagkukulimbat ninyo, hindi gagaling yan. Sarap ang buhay nyo ngayon. Sarap ang buhay nyo ngayon, pero ang gaba, dili magsaba. O akala nyo siguro sa dami ng pera ninyo, kaya nyong pahabain ang buhay nyo. Hindi nyo alam, yung perang kinulimbat ninyo, putragis yan. Baka pambayad pa lang sa mga asunto, sa mga radiation, kulang pa yan. Hindi ba? Kaya yun, kinumusta lang naman natin yung ating mga lingkod bayan na unang pinupuno, binubusog, nagbi-build project sa mga bulsa nila. Ang mga sweetik na yan. Ngayon mga bossing, marks the day. Today marks the day of the oath-taking ng pinakakupal na PNP chief sa balat ng Pilipinas. Matindi to. Kasi sabi nga ni sabi nga ni Jinggoy Estrada ito na yata ang pinaka-arrogante, pinakakupal na hepe ng pulisya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayan bigyan natin ng tribute yung ating pinakamagaling na PNP chief, yung outgoing PNP chief at saka yung incoming PNP chief. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan dahil talaga namang hindi na sila makakalimutan ng ating mga kababayan sa mga kahayupan, kabulastugan, kademonyohan na ginawa nila sa bayang Pilipinas. Ayan, kaya simulan na natin mga bossing ang tribute. Tribute na kagad tayo mga boss, tribute na kagad tayo doon sa ating mga yung outgoing outgoing PNP chief mga boss, at saka yung incoming PNP chief. Meron tayong hinandang video para sa kanilang para sa pag-alis ng isang demonyo at pagpasok ng mas malala pang demonyo. Tangin na talaga to si Bongbong. Ang lupit mo talaga, Bongbong. Putang ina, wala ka talagang ginawang mabuti sa bayan mo. Pagpili na lang ng PNP chief, putragis yan, puros kabalbalan ba ginawa mo. Nako. Pero ayun nga mga bossing, simulan na natin bago natin pasinayaan mga bossing yung pag-alis ng ating PNP chief at yung pagpasok naman ng bagong PNP chief. Congratulations by the way. Marbil. Ikaw ay lalabas na sa PNP. Sana lahat ng problema mo sa buhay ay bumuhos ngayong wala ka na sa kapangyarihan, hinayupak ka. Tapos ito naman bago. By the way, 1 year and 9 months. Depending on
Depending on his performance, 1 year and 9 months na magiging PNP chief si General Torre. PNP Chief Torre at yung mga dilawang tae, yung mga dilawang tae, tuwan-tuwa sa kanya, putang ina, pati si Haydarian gusto pa siyang gawing Vice President. Anak ng tinapay talaga, putang ina to si Haydarian, no? Siguro si Haydarian ang kinakain nito araw-araw. Siguro expired expired na katas. Ng isang rugby boy. Kasi imaginein mo yun ang ano niya, yun ang kanyang ipinupush ngayon. Putanginan to. Matapos maging maging dilawang tain nitong hayop na ito, naging loyalista nga. Ngayon naman si General Torre nang binibuild up niya. Kailangan daw maging or gusto niya at nakikita daw niya yung potential kay Torre. Magiging daw itong Vice President ng Pilipinas. Sabi ko matindi na talaga to si Haydarian, putang ina nito. Siguro ang utak nito ni Haydarian puros bulate. Kasi putang ina para makaisip ka ng ganyan. Sabi ko nga sa inyo, etong mga dilawang tae, na mga legit na mga dilawang tae, itong mga to alam nila kasi hindi na talaga sila makakabalik sa kapangyarihan kahit anong gawin nila. Wala na sila wala na silang makinarya, wala na silang following para makabalik. Okay, sasabihin niyo, nakabalik nga si Bam at saka nakabalik nga si Kiko, ayun na nga. Putang inang yan. Kung ako naman si Bam at saka si Kiko, nanalo lang ako. Pero sigurado ba ako na talagang binoto ko ng tao? Sigurado ba ako na talagang yung pagkapanalo ko, yan talaga yung gusto ng tao? Kasi ang hirap na araw-araw, umuuwi ka sa bahay na yung mga nandoon sa loob ng bahay, putang ina, kulang na lang lasunin ka. Dahil di ka naman talaga nila gusto. Di ba? Actually, sabi ko nga sa inyo para lang yan mga rapist. Parang mga rapist lang yung mga hayop na yan. Kasi pinipilit nila, they are forcing themselves sa mga Pilipino. Ayaw naman talaga ng mga Pilipino sa kanila. Galit na galit tayo sa mga rapist. Pero yung rapist ng demokrasya, hindi nyo sinisita. Yung mga totoong rapist ng demokrasya. Yan si Garcia, si Bongbong. Yang mga nasa Comelec, yan ang talagang rapist ng demokrasya. Sabi ko nga sa inyo, galit na galit kayo. Ito na lang. Bibigyan ko kayo ng isang example. Isang example, mga bossing. Galit na galit kayo kung ano-anong pinagsasasabi nyo kay Pastor Apollo Quiboloy. Kesyo ni rape yung nagre-reklamo sa kanya, ganito, ganyan. Na alam naman natin na hindi totoo. Di ba? Alam naman natin dito, wala namang ni isang ebidensya tungkol dyan Pero kung usapang rapist din lang, alam nyo, sa totoo lang, mas mabuti pa yung isang rapist kasi ang ni-rape niya isang tao lang. Ang apektadong buhay isa lang. Yung ni-rape lang niya. Yung mga rapist ng demokrasya katulad ng Comelec, katulad nung mga nanalo na hindi naman dapat manalo sa eleksyon 2025, anong tawag sa kanila? Rapist po sila ng ating demokrasya. Rapist sila ng konstitusyon. Rapist po sila ng kaban ng bayan. Rapist po sila ng paghihirap ng kabuhayan ng lahat ng mga Pilipino. Sa tuwing nire-rape nila ang demokrasya sa Pilipinas, hindi lang po isang tao ang inaabuso nila at ipinepwersa nila yung mga sarili nila. Sa mga yan. Napakadami, buong populasyon ng Pilipinas. Not promoting rape. I am not promoting rape, pero sa totoo lang, mas mabuti pa yun ng rape ng isang tao kesa diyan sa mga nasa Kongreso, Senado,
nasa Malacanang na araw-araw ginagahasa ang bayang Pilipinas sa pondo, sa demokrasya, sa pambubudol, sa pagsisinungaling. O every time na dumaandar ang isang araw na hindi nagpapadrug test yung mga hinihiling nating magpa-drug test, ginagahasa nila yung bayang Pilipinas dahil yung tiwala ng Pilipino ay sinira nila. Oh, so yun po ang ating yun ang ating gustong sabihin. Baka naman sabihin, ay, si Boss Dada talaga. O siya, pati yung rape na ninonormalize na. Hindi natin ninonormalize yung rape. But if you will consider yung kumbaga lalim ng sala ng isang taong nanggahasa ng isang tao versus isang politiko na mga naka-Amerikana pa, nakabarong, akala mo matino, nagdadasal pang mga putang ina. Pero araw-araw naman tayong niloloko at ginagahasa ang kaban ng taong bayan, pati demokrasya. Yun na lang ang pag-asa natin yung pagboto tapos sinira pa ng mga hayop na yan. Mantakin mo, every 6 years, 3 years, bumoboto tayo ng mga pagkakatiwalaan natin ng ating buhay. Tapos putya, dadayain nila, dudugasin nila, mas malala sila. Di ba? Mga hayop kayo. O tapos eto na naman. O palabas yung isang hepe ng pulis na napakadaming kabulastugan na ginawa sa Pilipinas. Dinimanda, anong sabi ng Department of Justice? Walang probable cause. O sino? Sino ngayon ang hayop sa karapatang pangtao? Di sila. Hindi ba sila ang hayop sa karapatang pangtao? Mantakin mo si Marbil. Ang daming utos niyan, mga bossing na talaga namang labag sa karapatang pangtao, walang probable cause yung ikinaso sa kanila. Imagine. Dahil sila yung nasa kapangyarihan. So sinong mas malala? Sinong mas malala, mga bossing? Yung mga nanggagahasa sa batas? Nanggagahasa sa karapatang pangtao? O yung nanggahasa ng isang tao? Parehas mali. Parehas mali. Parehas dapat hindi nangyayari. Pero bakit pinababayaan nating nangyayari? Kaya kung ako sa inyo, one of these days, pag-aaralan natin yung mga nangyari dyan sa Burkina Faso, dyan sa Africa. Western Africa yata yan yung nangyari dyan. At sa iba pang mga lugar sa Africa na unti-unti nang naliliberate dahil nagising na sa katotohanan yung mga tao dyan. Ang nangyari dyan sa Burkina Faso, isang major on his 30s na 30 anyos pa lang yung African leader na yan. Had a vision. Ang sabi niya, bakit ganun dito sa atin sa Africa? Tayo ang pinakamayaman. Ang Africa ang pinakamayaman, sa atin kinukuha ang cobalt, sa atin kinukuha ang platinum, sa atin kinukuha ang ginto sa buong mundo, sa atin kinukuha ang uranium, sa atin din kinukuha ang mga diamante, ang mamahal ng mga diamante. Sa atin lahat kinukuha yan, sa mga resources natin galing yan. Pero bakit ang Africa, every time na lang makikita mo sa mga mainstream media sa Amerika, sa Europe, bakit ganun? Yung mga pinapakita, yung mga batang mga malalaki tiyan, may mga langaw, nilalangaw na mga bata na mga malnourished, mga backwards, mga jungle people, mga nakikipaghabulan sa leon, sa tigre. Bakit ganun? Samantalang nasa atin lahat. Imaginein mo, nasa atin yung mga pinaka-importanteng mga bagay sa tao ay minimina sa atin. Pero
Bakit ang hirap-hirap natin? Bakit ang image ng ating kontinenteng Africa sa ibang mga kontinente, parang lagi tayong mga nanglilimos. Parang huminto na tayo sa pag-evolve. Mga bushman pa din tayo hanggang ngayon. Kaya ayun, nagising siya sa katotohanan at niliberate niya yung kanyang bansa. Ang ginawa niya, nag-military junta siya, tapos siya yung nag-lead sa kanilang bansa more than 1 year na. Ay grabe ang pinagbago ng Burkina Faso. Si Major Traore, bang klase. Alam mo ba ngayon na ang ginagawa niya, wala nang lupang kalsada sa Burkina Faso. Lahat daw ng kalsada itinatar na nila. Ibig sabihin, ini-espalto na. Oo, talaga. Nagpagawa na sila ng mga malalaking ospital, nagpagawa na sila ng mga maglift na. Yung mga tren nila, anak ng tinapay, tayo LRT pa din. Mantakin mo yung Burkina Faso for how many, simula nung nabuo yung bansa na yan. Talagang backwards talaga yan. Pero ngayon, kita mo naman, sila na ang numero 1 nagsusupply ng kamatis, canned na kamatis sa buong mundo. Meron na rin silang lumago ang agrikultura nila. Lumalago na rin yung kanilang ekonomiya dahil sa infrastructure. Alam mo kung anong unang ginawa ni Traore? Ang unang ginawa ni Traore, kinat niya yung ties between the US and the European Union. At nakipag-partner siya, alam niyo kung kanino? Nakipag-partner siya sa mga demonyo. Sa demonyo, yung sinisiraan ng lahat ng bansa, demonyo daw. Yung China, nung nakipag-partner siya sa China, kita mo, biglang umunlad yung ekonomiya ng Burkina Faso. At nakikita ngayon, nung ibang mga bansa sa paligid ng Burkina Faso, Congo, Nigeria, lahat ng halos, unti-unti, nagigising na yung mga tao na, oo nga naman, ang salita natin, Pranses. Ang pera natin, pera nila. So hindi pwede, may sarili tayong bansa tapos tayo ang nagmimina ng ginto, sila ang kumukuha. Sa atin ang gagaling yung mga diamante, sila ang kumukuha. Hindi ba? So ngayon unti-unti nagigising na sila dahil dito sa isang magaling na leader na ito na supposedly 1 taon lang dapat ito manunungkulan sa kasi military junta, so siya yung leader, aayusin niya and then magboboto na yung mga tao nang supposedly maglilid sa kanila. Pero anong ginawa ni General ni Traore? At ng mga tao sa Burkina Faso, ayaw na siyang paalisin dahil maganda yung mga ginawa niya. At alam nyo ba, ilang beses siyang gustong ipapatay. Hindi natin alam sino gustong ipapatay sa kanya, pero ilang beses nang may assassination attempt sa kanya. Dahil ayaw ng mga puti. Ayaw ng mga puti na nalalamangan sila. Kaya ayan ang nangyari. Bakit ko to kinukwento? Kasi ganyan din sa Pilipinas, mga bossing. Maikling lang yan, maikling pagkukonek lang bago natin pag-usapan itong si General Torre. Kasi dito sa Pilipinas, mga bossing, we have everything. Natural resources, both yung katubigan, meron tayong magandang kalikasan, meron tayong magandang mga kabundukan, mayaman ang ating lupa, lahat ng gusto mong itanim sa mga lupa natin, pwede mong itanim. Masisipag ang mga Pilipino, matatalino ang mga Pilipino, we are friendly, we are hospitable, we are adaptable, magaling tayo mag-Ingles. Lahat nandito sa Pilipinas. Pero magtataka ka, bakit mahirap tayo? Bakit mahirap tayo? Bakit masyado tayong patras ng patras, palubog ng palubog? Cambodia, mantakin mo, Cambodia, milya-milya layo sa atin yan nun. Yung Burma nga, kakagaling lang sa civil war niyan. Pero makikita mo, nandudun na sila, naunahan na nila tayo. Alam mo kung bakit?
Magnanakaw yung mga nasa gobyerno natin. Yan ang unang-unang ginawa ni Traore. Lahat ng mga kawatan sa kanyang bayan, pinagtatatanggal niya yan. Tinapos niya lahat ng mga partnership with the corrupt Americans and with the corrupt Europeans. Tapos nag-establish siya ng kanya. Nakipagkaibigan siya doon sa gusto lang magnegosyo. Sino yan? China? Pakialam ng China sa lupa mo. Ang laki-laki ng lupa ng China eh. Wala akong pakialam sa lupa nyo. Ang gusto ko lang, negosyo. Oh, ever since, mga Chinese lagi negosyo. Oh, ayun. Nakipag-partner si Traore sa kanila. Oh, negosyo ng negosyo ng negosyo. Oh, anong nangyari? Oh, ano lang, maliit na tubo. Para tutulungan kita, pagagandahin natin yung iyong lugar, papasok lahat, investment, lahat. O di mababayaran mo utang mo sa akin. O di parehas pa tayong masaya na kapag negosyo na ako, napaganda mo pa yung bayan mo. Plain and simple, ganun lang naman dapat. Eh putya, ang problema kasi dito, putang inang yan. At mataki mo mabubuhay ka lang sa pinakamatagal na mabubuhay ko, 80. Swerte ka na, mahabutin mo si tawag dyan, si Enrile na 300 years old na yata. Maswerte ka na naabutin mo yun. Putragis, ang alaga pa ni Enrile nung bata siya, yung mga dragon na lumilipad. O, sa totoo lang ha. Napakasimple lang naman, maikli lang ang buhay ng tao. Magkano lang ba kailangan mong pera sa buhay mo? Hindi ba? Napakasimple ng buhay. Meron kang anak. Ano lang naman kailangan mong gawin? Pag-aralin mo yung mga anak mo. Para makatayo sila sa sarili nilang paa, madiskartehan nila yung buhay nila. Bakit kailangan mo pang magnakaw ng marami para mabuhay sila ng marangya at maging lampas sila? Na pag nawala ka, puta, magiging addict din naman lahat yan. Kasi kung titingnan nyo tayo mga Pilipino, ako especially nabuhay ako sa hirap. Walang-wala kami nun. Walang-wala ang mga magulang ko. Walang-wala kami lahat. Oo, hindi kami kayang pag-aralin sabay-sabay. O, anong nangyari dahil doon? O, kita mo, nagsumikap kami, kanya-kanyang sumikap. O, hindi naman sa pag-ano. Ngayon, medyo kahit pa paano, nakakaraos-raos, nakakapagpaaral ng mga anak. Nakakatulong sa pamilya. Yun lang naman eh. Pag namatay ka, lahat ng pera mo, kahit gaano pa karami yan, 1 trilyon yan, o lahat ng ginto sa buong mundo nasa bahay mo, hindi mo lahat yan madadala sa kabilang buhay dahil meron kang yaman na doon nag-aantay sa iyo doon eh. Kung ano yung kahayupang ginawa mo dito sa Pilipinas, siya namang sakit na sasapitin mo sa impyerno. Pero kung dito sa Pilipinas, puros kabutihan ang ginawa mo sa kapwa mo, sa langit, sigurado mas maraming kayamanan na eternal na tatamasain mo dun. Di ko alam bakit ang mga dito sa Pilipinas, putang ina, sobra-sobra yung pera na gusto nila para sa sarili nila. Simple lang ang buhay. Kumain ka na 3 beses isang araw. Meron ka lang bubong na matutuluyan. Kahit pa paano, nakapagbayad ka ng kuryente, makapag-aircon ka, okay. O, makapagpaaral ka ng mga anak, mabigyan mo sila ng baon para pagdating ng panahon, pag sila naman na ay umabot na sa edad na kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang paa, may laban na sila sa buhay. Ganun lang yun. Ba't kailangan nyo pang pag-ipunan sila? Sila ang guguhit ng sarili nilang sila ang yung mga anak natin na pinag-aral natin ang guguhit ng buhay nila. Kung anong mangyari sa buhay nila, nasa sa kanila yun. Wala sa, hindi mo kayang yun. Hindi mo kayang kunin lahat ng pera sa buong mundo para ibigay sa mga anak mo para magkaroon sila ng magandang buhay. Ang kailangan mo lang, bigyan sila ng laban, bigyan sila ng kagamitan para sa pakikipaglaban nila sa kanilang mga buhay. Kailangan sobra-sobra, pati apo. Hanggang kaapu-apuhan yan, hindi na maghihirap. Hanggang kanununuan yan, hindi na maghihirap. Putya yan. Kaya nagkakaroon ng problema ang bayan natin at ang mga sumusunod na generation natin, pahina ng pahina. Dahil ganyan tayo mag-isip, hindi tayo katulad ng mga, halimbawa, tao sa Amerika.
O di ba yung mga tao sa Amerika, pag napag-aral nila yung mga anak nila at the age of 18, yung mga anak nila umaalis na, yung mga anak nila nag-i-student loan na. Pagka nakagraduate sila, habang buhay nilang babayaran yung student loan nila, tumatayo sila sa sarili nilang paa. Hindi na sila umaasa sa mga magulang nila. O kita mo, ang Amerika, ang yaman-yaman. O dito sa Pilipinas, bakit kayo magtataka? Pabagsak tayo. Kasi yung mga susunod na generation natin, pahina ng pahina ng pahina. O kasi nga, yung pinagpaplanuhan natin hanggang sa kamatayan ng mga anak natin, hanggang apo pinagpaplanuhan natin. Ang dapat naman pagplanuhan lang natin yung i-equip sila para pagdating ng panahon na lalabas na sila into the wild, meron silang pondo. So ganun po tayo dito sa Pilipinas, mga bossing. Sobrang hirap po ng ang nangyayari sa atin because of corruption, dahil nasa atin naman ang lahat, resources, everything. Kaya nga tayo sinakop ng ilang lahi. Dahil ang Pilipinas napakaganda. Matakin mo, sinakop tayo ng tatlong bansa. Russia, Spain, Japan, and America. Ganun kaganda ang Pilipinas. Pinag-aagaw-agawan tayo. Ewan ko lang bakit kasi wala tayong sariling identity. Na yun ang nakakainggit diyan kay Major Torre, na ang puso niya at ang isip niya at the very young age, 30 years old, para hindi lang para sa kanyang bansang Burkina Faso, kundi para makita ng mga neighboring African countries na we are better than, we are, if not equal, better than yung mga puti. Ngayon, paunlad na sila ng paunlad. Tayo naman, pabagsak ng pabagsak. Kasi yung mga tinatalaga natin PNP chief, puros buwisit. Itong presidente natin, ewan kung saan kumukuha ng kapal ng muka. Hindi ba? So, bumalik na tayo doon sa ating topic, mga bossing. Bigyan natin ng tribute yung pag-alis ni Marbil at yung pagpasok ni General Torre, and then pakinggan natin yung mga speeches nila at anong pulso ng taong bayan patungkol dito sa pag-upo ng mga hinayupak na ito. Ayan, so ito mga bossing, yung mga legacy na iiwan ng outgoing PNP chief at incoming PNP chief. Ito. The year 2024 was a challenging year for the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, as it was dotted with difficulties and hardships. Walang kalaban-laban, tututukan mo ng mga baril na ganyan. That is really barbaric action. At the dawn of June 10, 2024, an unreasonable number of Philippine National Police, or PNP personnel, were simultaneously deployed at the KOJC religious compounds in Davao City. At the central headquarters, while the missionary workers were about to have their morning devotionals, police personnel flocked the gates, climbed up walls and gates to force their way into the compound premises without making prior announcements as to who they were and their intention. Yan ang legacy na iiwan ng mga pulis natin. Isang banal na dako, isang simbahan, nananahimik. It's been there for 40 years. 40 years. 40 years lang nandiyan dyan, tahimik na naninirahan. Kompleto, papeles, registration, membro, numero, kompleto. Walang illegal na aktibidades. Walang ginagawang illegal. Sa tagal, mantakin mo 40 years, 40 anyos. Ni isang mga kaso, wala. Marami mga chismis. Pero wala man nagsasampa ng kaso. Ngayon na lang. Pero eto, anong ginawa ng mga pulis? They rounded up these people while they were praying, 4:00 ng madaling araw, without any document. They stormed inside. Sinira yung mga gate. May mga namatay pa.
Tapos gusto nyo palakpakan natin sila. Diretso. Police forces also marched at the houses surrounding the KOJC religious compound in Sarangani without any search warrant, breaking the doors, rousing the families from their sleep. It created deep fear and trauma among them, and worse, killed 2 innocent lives. Tanapian ko tama ako. Bisa kong sa ikasakit. Ang toso na ako. Amay ka na bahala sa Just like these people. Alam nyo ba yung Kitbog kung gaano kalaya yung Sarangani? Siguro pag hinike mo yan, abutin ka mga 2 oras. Matitinong nabubuhay yung mga indigenous people natin dyan. Walang ginagawang masama na sa bundok. Hindi nga sila bumababa eh. Hindi sila bumababa para manggulo. Nandun lang sila nananahimik. Alam nyo ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila? Dahil dyan siya unang nagkaroon ng mga kapahayagan. Dyan siya unang pinadala ng kanyang calling para manirahan dyan ng 1 taon. Kaya binalikan niya yan at pinaganda niya yung lugar na yan. Pinaganda yung lugar. Mga mountain man ng mga tao dyan, as in tribo-tribo yan. Kumbaga, for the lack of better term, mga ignorante tao dito. Dinala ni Pastor Apollo Kibuloy ang kabihasnan dito. Binigyan niya itong mga ito ng maayos na pamumuhay, parang bilang ganti doon sa pagkup-kup sa kanya ng lugar na yan, pagtanggap sa kanya ng 1 taon. Tinalaga nga siya dito na isang dato dito sa lugar na ito. At napaganda niya yan. Nabigyan niya sila ng electricity, ng tubig, edukasyon. Itong lugar na ito, hindi na to mapupuntahan ng mga komunista para gawing NPA ang mga IP na ito dahil na-liberate na sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa ng mga pulis? Sinugod itong lugar na to, madaling araw, pinagtatadyakan yung mga kubo nila, yung mga bahay nila. Enough para atakihin sa puso yung mga tao dahil syempre, bihira, hindi naman nangyayari sa kanila yun. Bigla na lang may mga uniformado pumasok doon, may mga baril nakatutok sa kanila. Sino ba naman hindi mahihimatay hanggang sa mamatay niyan? So ito ang nangyari, tapos papalakpakan natin. Gusto nyo, pabigyan natin ng parangal ang mga buwaka ng ina niyan? Ina niya, no? Sino magbibigay ng hustisya? May nakulong ba nung namatay ito? Di ba may nakulong ba nung namatay itong isang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy na ito? May napanagot na ba? Wala, di ba? Sinong mga nakakulong? Puro inosente, pero yung mga may kakagawan para sa buhay na nawala na ito, nakakulong ba? Inaabsuelto pa ng ng DOJ natin. While hundreds of police from the Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG, and from the Special Action Force, or SAF, in full battle gear, rounded up at the gates of the Prayer Mountain in Tamayo. Na pati rep tinitingnan. Gago kayo. May nagtatago dyan sa loob ng rep. Putangin na, kung dyan ako magtago, di namatay ako, nanigas ako dyan. Ganyan kabobo mga yan. Titingin sa likod ng pinto, sa lagayan ng kaldero, sa cabinet. Ay na hindi tao hinahanap ng mga kupal, pera. Anong magkakasya dun sa cabinet kundi pera? Hindi ba? Sa rep, anong hinahanap mo dun? Karne. Walang Diyo naman talaga. Tapos gusto nyo, palakpakan natin mga yan. Worse, they presented no search warrant as they illegally forced their entry, destroy the gates. Walang search warrant, pinagwawarak. Pinagwawarak yung mga properties, pinasok, walang search warrant. At ito nakakatawa, ang hinahanap nilang tao, iisa. Iisa yung hinahanap nilang tao, tapos sabay-sabay nilang hinahanap sa 4 na lugar. Ano yun? Putangin na yan. Kasi usually, papaintindi natin ulit pag may warrant, naniniwala ako na nandiyan siya sa loob. Kaya papasukin nyo kami.
Oo. Hindi pwedeng naniniwala ka na nandoon siya sa apat na ano na yun. Na nandoon siya sa apat na lokasyon na yun. Papasukin nyo kami, nandiyan dyan siya. Oh, akala ko ba nandoon siya sa baba, sa may central compound? Bakit tinahanap nyo dito? May pulis na doon. O may pulis pa dyan sa may Prayer Mountain. Akala ko ba? Dapat kasi meron ka talagang matibay na paniniwala na nandiyan doon siya sa loob. Kung may matibay kang paniniwala nandoon siya sa loob, 4 na lokasyon may matibay kang paniniwala. Ilang tao ba si pastor? 4? Isang tao lang si pastor, di ba? Iba kayong mga bobo. Tanginan nyo. Wala kayong mga silbi. And desecrated the places at the Glory Mountain, which injured KOJC missionary workers. Wala kaming armas. They refused to listen and ignore the pleas of the missionary workers to wait for kingdom lawyers for a lawful service of the warrant of arrest. Ang sabi, antay lang po sa lawyer, sir. Parating na po yung lawyer namin. Antay ng lawyer. Di ba nakalagay yan? You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right to hire an attorney. If you don't have any attorney or lawyer, the state will provide you one. Di ba may ganun? So kailangan may abogado. Taki mo, pinasok nila, winarak nila nang wala yung abogado. May paglabag, wala. For Pastor Polo, who is innocent and is subjected to unfounded accusations. Nakikiusap kami na yung abogado namin. Eto na. Yun yung outgoing na hepe. Eto yung incoming. Sila naga-backdoor na. Wala daw walang tear gas. Walang tear gas, walang dahas, walang armas. Yan ang sabi ng gunggong na si BBM ayan, wala nga. Tandaan nyo to. Sinong nandito sila sa Davao, ang hinahanap nila si pastor, sino ang laman ng warrant of arrest? Yung warrant of arrest, Silvia Simañez, address Pasig. Nandito sila, winawasak nila yung gate. May paglabag, wala. Kayo na humusga. As if it was not enough, the kingdom nations saw the gravest violation and greatest unlawful action as no less than the Nakapost na, tinatadyakan pa. Wala daw pumasok na demonyo. Sabi, anong tawag nyo dyan? Then PNP Region 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III led more than 3,000 police forces, including the SAF, to supposedly serve an arrest warrant to Pastor Polo, but illegally forced their entry to the KOJC premises, destroying the gates and the kingdom properties. Sa tinuod lang maluoy na bisenyo kay ginasuportaran jud namang pulis bisan kaniadto pa. Tanan ninyo mga general nagalig yun na kay pastor. 40 years na ni dire. Yan, just like what I'm saying. KOJC has been there for 40 years. And for 40 years, they have been helping who? The police and the military. Pastor Apollo Quiboloy has been helpful to them. Pag may yung Task Force Davao, nagsisimula pa lang, si Pastor Apollo Quiboloy nagpapakain sa mga yan. Pinaganda yung mga barracks nila, may tubig, lahat, kompleto. Mga kaldero, lutuan, pinagbibigyan sila. Yan ang ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy. Kapag kayo mga pulis, ganun din. Lahat ng pangangailangan binibigay natin. Kasi nga, kasama yun sa panata ng Kingdom of Jesus Christ na hindi lang nila palaguin yung kanilang kongregasyon, but lumabas yung kanilang pagsasaayos, lumabas doon sa kanilang
bakuran, matulungan yung mga kapwa nila. Kasi ang kabaitan, hindi lang kabaitan sa isa't isa, kabaitan sa lahat. Pag sinabi mong sa lahat, kahit anong relihiyon mo, anong probinsya mo, dahil advokasya nga ito ni Pastor Apollo Kibuloy, lahat matutulungan. At pinrioritize ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga pulis at sundalo at ang gobyerno. Lahat ng kailangan ng gobyerno sa kanya, sa abot ng kanyang makakaya, bigay siya. Ano ang naging ganti? Ito, ganyan sila kademonyo. Wala ko pa doon namin provocation sa bisa ng mga balaod. The police, through the mandate of Cory, conducted an arbitrary search and invaded the sacred spaces. Takin mo ang hinahanap mo, isang pastor, yung kanyang aide na si Kuya Enteng at tatlong babae. Tatlong babae. Again, nai-surrender na lahat ng mga baril kahit legal para lang wala na silang hahalughugin. Kita mo naman yung mga pulis, ganun. Sumisilip. So ano, papatayin mo? Pastor? Mga gago, di ba? And places of worship at the KOJC compound, even without a search warrant. Naghukay. Tangina, itong pinaka nakakatawa sa lahat. Tangina ng Tory na to. Oh, mukhang daga kasi, kaya gusto maghukay ng maghukay. Pinaglihi yata sa pinaglihi yata sa kuneho yan eh. Gusto tumira sa ilalim ng lupa eh. Gusto niya yata ni Tory na agad-agad pumunta na sa impyerno eh. Oh, maghukay na maghukay diyan, gamahukay niya yung pinsan niyang si Satanas at itanggalin sa pwesto eh. Gusto niya nang pumalit. Sobrang sinungaling nila doon. They were really denying it. Ayaw nilang hindi, di totoo yan. Photoshop lang yan. Miski ako, kaya ko yan eh. O tapos biglang nabisto ng Senado. O umamin sa Senado. Kita mo, ganyan ba ang pulis? Sinungaling? Hindi ba dapat pag pulis ka, ikaw ay pinagkakatiwalaan ng lahat ng tao? Diba? Public office is a public trust. Diba? Paanong paniniwalaan ka, General Torre, kung sinungaling ka? Huling-huli ng camera kung gaano ka kasinungaling. Idininay mo yan sa press conference mo, yung hukay na yan, tapos biglang totoo pala. Inamin mo sa Senado. O so anong tawag sa'yo? Sinungaling ka, tapos gusto mo palakpakan ka? Gusto mo bati-bati? Gusto mo i-celebrate ka ng taong bayan? Hey, ano rin? Wala. Ano makikita kayo dyan? Hanggang taga. Kita. Oh, ayan, sabi. Binigyang diin ng Korte Suprema na dapat na malinaw sa search warrant ang tinutukoy na lokasyong halughugin. Kung hindi, mawalan ng bisa ang search warrant dahil sa paglabag sa karapatan laban sa mga unlawful search and seizure. Ipiniliwanag ng Korte Suprema na sa ilalim ng konstitusyon kinakailangang ilarawan na sa isang search warrant ang partikular na lugar na hahalughugin. Ang requirement na ito ay mahalaga upang mapigilan ang mga enforcing officers na magdesisyon sa kanilang sarili kung saan ang search, kung kanino at kung ano ang i-seize. So ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Torre labag sa batas. According to Korte Suprema, puta, wala na mas mataas dito. Korte Suprema na to. Si Torre ang nagdidesisyon without court orders kung ano yung gagawin sa loob. Gaano sila katagal doon, gaano karami, saan sila pupunta, kahit saan pinasok nila. Ang search warrant kailangan specific kung saan building. Halimbawa, isang compound, pupuntahan mo siya sa building A, yung nasa warrant mo dapat building A. Hindi pwedeng nasa building A yung search mo, pupunta pa ng building B. Hindi yun. Magsisecure ka ng panibagong search warrant para sa building B. Oh, ganun yun. At patutunayan mo muna bakit mo i-search yung building B. Ganun yun. Hindi, ang ginawa ni Torre dyan, lahat nag-excursion yan dyan, nag-field trip. Putsang, hindi lang nag-field trip. Putsang ina, dyan na sila tumira, 16 days. Usually, yung mga nagpupunta ng Boracay, 3 days, 2 nights lang eh. Yung iba nga, sa mga Boy Scout, mga jamboree, magdamag lang, overnight lang eh.
Anak ng tinapay, eto 16 days. Saan ka naman? Palpak, mali, hindi marunong sumunod sa batas. Hindi alam ang batas. Demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Ayan pa, tinanggal ko na yung sound. Kasi pag may sound, baka ma-copyright tayo eh. Pero ayan, ang ginagawa, kita mo nag-i-excursion, saan ka makakita ng ganyan? Walang search warrant yan. Walang search warrant, walang ano yan. Ayan, dami nasaktan, no? Ayan, ang daming mga, ayan, nasumingkit pa yung mata nung isa, ako kasama ako dun sa kasama ako sa yung simba, yan ang matindi, mga boss, yan ang matindi. Yan ang matindi yung simbahan nila kung saan sila nagtitipon-tipon para manalangin. Putsak, ginawa nilang opisina. Putang ina, ganyan kademonyo. Yung mga pulis na yan. Tama ba yan? Gusto nyo palapakan natin yan? Gusto nyo i-celebrate natin yan? Sabi ko sa inyo, yung mga tao na tuwan-tuwa sa pagtatalaga kay General Torre, it will someday come bite you in the ass. Yung nangyari doon sa yung ginawa ni Torre sa KOJC, mangyayari yan sa inyo, tinan nyo. Ayan, The salvation of humanity and the good of the people. Kita nyo, di ba? Ang ayos-ayos, nagdadasal lang ang mga tao, ganyan lang dyan sa loob ng Kingdom of Jesus. Natural, simbahan yan, banal na dako. Anong gagawin ng mga tao dyan? Magdasal na magdasal. They were trying to look for something na pwede nilang idagdag sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Iimbento sila na merong Duterte, Assault. Ayun, merong Duterte Kibuloy Syndicate. Yun ang gusto nilang palabasin. Wala silang makita. Wala silang nakitang kahit ano. Sabi ko sa inyo, human trafficking, sobrang malabo. 16 days ka nandun. 16 days ka nandun. Yun na nga ang mga pagkakamali nila eh. You were there 16 days. Kung meron dun mga kinukulong, you should have seen it. Or at least, nakita mo sana, nahuli mo sila o na-rescue mo yan. 16 days ka nandyan, nakapaghukay nga kayo ng malalim eh. Ibig sabihin, wala na kayong makita sa mga pisikal na mga mata ninyo, kaya naghukay na kayo. Nasaan ang human trafficking doon? Nasaan yung dami ng tao na nandiyan dyan na pinipilit? Di sana isa man lang dyan lumapit sa inyo, sir. Sir, pinipilit po ako dito. Baka naman pwede, tulungan nyo naman ako makalabas. Bukas yung gate, nakakalabas-pasok mga tao. Namamasyal nga ako sa SM nun eh. Natapos yung duty ko dyan, napunta ako ng SM, may binibili ako, may nakita akong mga taga-KOJC dun. Boss Dada! Ba't nandito kayo? Namasyal lang muna kami. Babalik na lang kami mamaya para magbantay. Imagine, saan makakita ng may human trafficking, ibig sabihin, pagka biktima ka ng human trafficking, you are being held against your will. Para kang kinidnap ba? Kinukulong ka. Saan ka makakita ng human trafficking, kinukulong, nasa mall, namamasyal, babalik na lang mamaya para magbantay? Ang daming tao doon. Sabi ko kasi yung iba pa galing sa Amerika. Galing Amerika, umuwi ng Pilipinas. Anong ginawa? Nagbantay sa gate. Imbis na spend with their family sa Pilipinas, ang ginawa hindi, nagbantay sa gate. Hindi ba, mayroon bang ganyan human trafficking galing pa Amerika, umuwi ng Pilipinas para lang magbantay sa pinakamamahal nilang compound? Ano sabi ni BP Sara? On the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naapirmi kaninyo. Staying true to their commitment, to stand their ground, and to die for what they believe in, the KOJC community caught the attention of Filipinos here and abroad and inspired its supporters to never back down for what they believe in and for justice, most especially if you are in the truth. This is how Pastor Apollo brought up the kingdom of Jesus Christ. He made himself the ultimate sacrifice to save his flock from clear danger
and more destruction of the sacred spaces at the KOJC compound, a showcase of true love, once witnessed by those who stood with Jesus Christ, the begotten Son, at the cross of Calvary, and is manifested in our times today in the life of His appointed Son. Despite all the challenges, Pastor Apollo's messages continue. Yan mga bossing. So ayan ang legacy ng outgoing PNP chief, and ito po yung audition noong PNP chief na bago. Oo, no, ito yung unang-unang aplikasyon niya sa pagiging PNP chief. And then sumunod is yung kay Pangulong Duterte, yun yung final interview niya. Oh, kaya ngayon PNP chief na siya. Oh, palakpakan natin. Oh, inuna nila si Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan ang ginawa nila, and then pagkatapos mga bossing ay si General Torre na. At pakinggan muna natin yung reason ni Bongbong Marcos kung bakit niya hinahir si Torre bilang isang PNP chief. Today, we witness more than a ceremonial change of command. We come together to reaffirm a shared responsibility, a responsibility to uphold peace, to preserve justice, and to uphold peace, to preserve justice. Meron bang peace doon sa Davao nung ginawa nila yan? Meron bang hustisya doon? Kasi as far as I know, nag-issue ng TRO ang Davao RTC. Umalis na sila doon sa compound after 3 days. 16 days pa rin sila nagstay. Hindi nila in-honor. Bagkus, dinimanda pa nila yung judge na nag-issue ng TRO. O hindi ba? Saan ka makakita ng ganyan? Upholding the law daw yan, ha? And maintaining peace. O sige, ano pa? Protect the dignity of the Filipino. Dignity. Oo, yung dignidad daw, dignidad ng Pilipino. Alam nyo ba yung dignidad ng Pilipino? Niyurakan nila doon, hayop na yan. Walang matulugan yung mga tao doon dahil sila natutulog sa tulugan nung mga nakatira doon. Hindi makakilos yung mga tao doon for 16 days dahil putang ina yung mga manyakis na mga mata nila. Ang gaganda pa naman ng mga taga KOJC, mga parang laway na laway. Sabi ko nga sa'yo, sinasabi nila si Pastor Apollo Kibuloy daw yung manyakol. Eh sila tong putang ina pag nakakita ng babae doon sa Kingdom of Jesus Christ, kulang na lang magsarili. No, di ba? Oh, naglalakad, tititigan nila hanggang hindi naman sanay yung mga tao doon ng ganun kasi nga yan ay banal na dako. Ang mga lalaki at saka mga babae nga dyan hindi nagsasama para sa Iglesia ni Cristo din. Di ba sa Iglesia ni Cristo yung pag magsisimba ka hiwalay babae at lalaki. O dito sa kanila ganun, hindi rin pwedeng basta-basta mag-uusap yung babae at lalaki kasi merong yan. No? Pag babae, mga babae lang. Pag lalaki, mga lalaki. Unless lang talagang yung ministry nyo kailangan mag-coordinate. Doon lang kayo mag-uusap. Pero kung wala kayong kumbaga connection sa isa't isa, yung mga ministry nyo hindi naman konektado. Hindi sila nag-uusap-usap dyan. Nire-respeto nila yung espasyo ng bawat isa. Ganyan yan. Tapos mga pulis, yung mga pulis ko nasa yung mga babae, nandoon din sila. Meron nga isang instance dyan sa KOJC na nagkakagulo kasi yung abogado ng Kingdom nagagalit sa mga pulis na, sir, baka naman pwede, tent yan ng mga babae, umalis yung mga lalaki. Na kayo yung mga puwet nyo tumatama na sa mga mukha ng mga nakaupong babae, baka naman pwede. Doon sa mga babae din ng mga pulis, yung mga lalaki, doon kayo sa mga lalaki. Ganun kasi nga nire-respeto nila yung spasyo na yun. Tapos sasabihin nyo may nangyayaring dyan, may nangyayaring kahalayan dyan sa loob. Mahala yung mga pumasok dyan ng 16 days. Mga hinayo pa kayo. Sige, diretso natin tong kabulbalan ni Bongbong. Each change in leadership promotes the values that give strength to our institutions.
It reflects a clear belief that lasting progress is grounded in consistent service, accountable governance, and leadership that never forgets its duty to the people. So allow me to express the gratitude of a nation to the man who has served with strength and with resolve, Police General Romel Francisco D. Marbil. General Marbil, you led the PNP with a compass firmly set on integrity, professionalism, and respect for human rights. In your Respect sa human rights. Isang buwan po hindi nakapag-aral yung mga bata isang buwan na hindi nakapag-aral yung mga bata diyan sa JMC dahil sa hukay ng tayo na yan sa heartbeat na kakahanap niya ni General Torre. May namatay po, 3, 2 sa Kitbug, tapos 1 po sa compound. Nung unang pagsugod at nung pangalawa. May mga nasaktan po, mga minor de edad, mga pinagsisipaan nyo kahit nakapukusas na. Ginigising lang ng matanda yung mga pulis na nakahiga pa kasi magwawalis yung mga miyembro doon sa hinihigaan nilang napakagandang bermuda. Anong ginawa ng mga punyeta? O mga lingkod bayan to serve and protect, pinaper spray yung nanggising sa kanila. Tinadyakan daw kasi yung paa. Utangin na nga arte nyo. Ang training nyo nga para sa mga bala eh. Tinadyakan lang kayo sa paan ng pepper spray na kayong mga hayop kayo. Hindi ba ganyan? Tapos putangin na to si Bongbong talaga, napakasinungaling, nuknukan talaga ng sinungaling. Kung ano talaga yung sinasabi niya, lagi mong iisipin yung kabaligtaran. Ganyan yan tao. Sabi ko nga sa inyo, pathological liar talaga itong hinayupak na ito. stewardship, the PNP became a more people-centered, structured, and regulated institution. People-centered? People-centered? Saan ka makakita ng people-centered na magbubuo ka lang ng rally, dinidisperse ka kagad? Nasa karapatang pantao yung pagrarally. Di ba nakasama yun sa freedom of expression and freedom to assembly? Magbubuo ka pa lang, binubuwag na ng pulis tapos people-centered. Ano pa? You guided our officers to serve with integrity, and in doing so, you restored the people's confidence. Restored the people's confidence? Papaano nyo na-restore yung confidence ng tao? Lahat nga dinidemanda nyo. Hindi ba pagka binanatan mo si Marbil, didemanda ni Marbil. Pag binanatan mo si Torre, didemanda ni Torre. Di ba, ganun kayo? Paano nyo masasabihin na nagtitiwala ang tao sa inyo? Puros kayo demanda sa mga bumabatikos sa inyo. The uniform that the police wears. In moments that tested our resilience from disaster. At saka Bongbong, huwag mo nang lokohin taong bayan. Tatanga-tanga ka talaga. Ang binoto ng mga military, uniformed at mga police personnel, Duterte, nakalagay doon. Ang absentee voting, nanalo, Duterte. Ibig sabihin, ayaw nila sa'yo. Ayaw nila sa kandidato mo, ayaw nila sa'yo. Kung ayaw nila sa'yo, natural, ayaw nila kay Torre na aso mo. Kaya i-expect talaga natin na magkakaroon ng silent protest diyan sa PNP. Kasi yung resulta ng absentee voting, yan soft kudeta yan. Soft ko yan. Kasi mantakin mo, pinapasweldo nyo sila ng taong bayan. Kayo ang amo nila in a sense na chain of command o command responsibility. Kayo yung sinusunod nila hierarchy. Pero, ikaw mismo na pinuno nila, sinabi mo, iboto yung mga kandidato mo, wala silang binotong kandidato mo. Ibig sabihin, yung tiwala ng pulis at sundalo, wala na sa'yo. Kung wala na sa'yo, papaano ka ngayon makakasigurado na susuportahan nila itong bagong hepe nila? Balita ko, nagja-jogging yan mag-isa, wala daw sumasabay sa kanya. Tas ang dami niya pang nilaktawan ng mga pulis na mas deserving sa kanya. So paano na yan? Kung internally meron kayong ganyang issue na
hindi nyo napasunod na iboto yung mga kandidato nyo, paano susunod sa inyo yan? Kayo nga mismo dyan, hindi kayo nagkakaisa eh. So paano nyo pag-iisahin ng taong bayan? Disaster response to crisis management, from general public safety to the conduct of a credible and peaceful 2025 national and local elections, you showed us what a smart, capable leadership looks like. Smart, capable? Smart ba at capable si Marbil? Ang nagsasalita nga sa kanya, lagi na lang si Jean Pardo. Hindi nga makasagot. Paano mo sasabihin na magaling si Marbil kung yung paggamit ng drugs sa kanya hindi addiction? Ang paggamit ng drugs yung iba mayroong economic effect yan. Yung may economic effect, ibig sabihin yung iba nag-overtime lang kaya nagsashabu. So saan ka makakita ng isang PNP chief na supposedly nanguhuli ng addict, nino-normalize yung drugs? Patay tayo dyan. Sa ilalim ng inyong pamumuno, naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan na sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. Makabangon saan? Makabangon saan? Ito naman si Bongbong. Putang na to, gagawa lang ng speech. Puros kalokohan pa eh. Saan naman bumabangon? And for this, General Marbil, we are truly grateful. Pero putya, grateful pero yung mukha mo hindi. You are truly grateful pero yung mukha mo hindi. May grateful bang ganyan? Parang ayaw mo kay Marbil bakit? Hindi binoto ng mga tao ni Marbil. Hindi nirespeto si Marbil ng mga polis. Hindi binoto yung mga kandidato mo. Plastic ka. Pogi. As we bid farewell to a leader who has embodied honor and excellence, we welcome one who is equally competent to lead the men and women of the PNP Police General, Nicolas D. Torre III. Kung hindi, ito from the bottom of my heart, congratulations General Torre. You've been through sabi nga, you've been to hell and back just to get this position, and nobody deserve it than you. Kasi this government gobyernong demonyo talaga. At alam naman natin na isinanla mo yung kaluluwa mo kay Satanas. Kaya nakuha mong gawin ang lahat ng kahayupan na ito para lang makuha ka at yung pangarap mo maging PNP chief mapatupad mo. So you've really earned it. Congratulations. Kung ang basihan ng ating administrasyon sa mga lingkod bayan yung mga salot sa lipunan, deserve mo yan. Mabuti na lang ikaw talaga. Kasi nga standards yan hindi talaga pasok sa standards ng mga demonyo yung ibang mga general dyan sa krami. Kaya since ikaw naman yung kumbaga gumawa ng kahayupan para sa kanila, so talagang deserve mo yan, sir. Kaya dahil dyan, palakpakan at matinding palakpakan. Your assumption of command comes at a time that calls for clarity, for courage, and for conviction. These challenges that we face are evolving. We have transnational crimes, cyber threats, extremist violence, and even police misconduct. At the same time, the opportunities to earn trust... Meron pala, so inamin mo na meron mga ganong klaseng mga kaso dito sa Pilipinas? Kala ko ba, sabi ni Marbil, matino at peaceful generally ang Pilipinas. Ba't may mga ganyan? Alam nyo, contradicting talaga kayo, no? And improved public service have never been more reachable. Your leadership will help define what kind of police force we continue to build. One that acts with precision, responds with compassion, and stands as a pillar of accountability. Hamon ko sa iyo, patilihin ang mong... Puta, may hamon ka na, hindi mo pa masabi. Pag humamon ka, siguraduhin mo namang masasabi mo. Anong hamon mo?
of accountability. Hamon ko sa iyo, panatilihin ang panatilihin Ang ina, hahamon ka lang, palpak pa. Ganyan talaga pagka hindi mo alam yung sinasabi mo eh. Ulitin, ano yun? Ano yung hamon mo? Panatilihin ang panatilihin mo. Sige. Hit pa more. Sige, bira. Tayo nang yan. Sige, ano? Malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Panatilihin mo, malinis at marangal? Tayo na, binaboy nyo nga yung simbahan. Kahit na hindi nyo simbahan yan. Simbahan ng simbahan, ano yun, demonyo na lang ang gagawa ng mga ganong klaseng bagay. Katulad din nung minsan nagagalit tayo kapag yung mga santo, rebulto, binabasag nung mga, di ba, nakita tayo dyan sa Zamboanga, nung siege, di ba, na talagang sinisira nila yung mga simbahan ng Katoliko. Di ba, galit na galit tayo nun. At yung ibang mga simbahan din, galit na galit kasi let us spare yung mga banal na dako, let us spare it from yung politics and kung ano man yung away natin. Nung World War II nga, iniiwasan ng simbahan na tamaan ng bala. Sobrang sagrado niyan. Tapos ito ginawa ni Tore. Ito ang ginawa mo, hayop ka bongbong. Sinabi mo pa nga, bula ang purapeta si Pastor Apollo Kibuloy, visit ka. Kala mo matinukan tao. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalo. Mga mukha ng pulis, oh. Ano sabi nila, tayo na itong mga to, naglolokohan pa itong mga hayop na ito. Ay nang yan, simula nung naging ito ang namuno sa bayan natin, putya, ang tingin sa atin ng mga tao, naging basura ulit. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang hiya na yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, inano natin yan. Naging maayos ang tingin sa atin. Ngayon, ibinalik naman mga hayop na ito. Ngayon, alam mo, merong sinasabi si General Torre sa kanyang mga question and answer kanina na siya daw nakaisip na gawing 8 hours yung pulis. Loko-loko, sabi ko, credit grabber ang hayop. Si Pangulong Duterte nag-ayos nun eh. Nung umupo si Pangulong Duterte, ang shift ng mga pulis, 24 oras. Pag pumasok ko alas 7 ng umaga, bukas ng alas 7 ng umaga yung uwi ko ng bahay, tas isang buong araw, bukas sa susunod na araw na alas 7 ng umaga ako ulit papasok. So, ganun yung sistema noon. Kaya nga noon, pagka nagkakandak itong NCRPO ng surprise visit, tulog lahat yung pulis. Saka mo makakita, nagtatrabaho 24 oras. Nung nalaman ni Pangulong Duterte yan ang unang-una niyang binago. Yung binago nila ni Bato de la Rosa yan. Lagi bigyan natin ng dignidad yung mga pulis. Grabe naman kayo, magtatrabaho 24 oras. Paano ka magiging effective kung gano'n ang ano mo? Sinong gunggong magtatrabaho ng 24 oras tas ina-expect mo maging epektibo sila? Aantokin talaga yan. Kaya ang ginawa nila, ibinaba nila to 8 hours na lang. Sabi nga, naku, hindi kaya yung 8 hours, kulang tayo ng pulis. O hindi mag-hire tayo ng maraming pulis. So, nadagdagan ang mga pulis nung panahon ni Pangulong Duterte. Nabawasan yung working hours nila, 8 hours na lang, 3 shift nagtatrabaho, 4 na shift, 8 hours nagtatrabaho yung mga pulis natin. Tapos sasabi ni Torres, siya daw may may gawa nun, yung 8 hours. Kapal ng mukha ngayon ka lang naging PNP chief, 8 hours na yan nung panahon pa ni Duterte. Sabihin mo, ikaw ang may pakananan yan para maging reliable at well-utilized ng mga pulis. Madaling panahon, paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responding. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Sa tulong ng PIDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga.
Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Ba't hindi matiyak yan nun? Ba't ngayon mo lang binibigay yung instruction na yan kay Torre? So, ibig sabihin, for the past 3 years, ikaw, Presidente, hindi mo binigay itong mandato na to? Trabaho ng pulis yan, ha? Kaya naman pala walang nahuhuling drug lord nung the past 3 years, puro drugs lang. Napansin nyo, meron binalita tong mokong na to na malaking drug lord, ibinalandra nila. Pucha, ibinalandra nila si Pastor Kibuloy sa tao. Pero kahit isang drug lord, isang smuggler, wala silang may balandra sa tao. Ano ino-operate nyo? Yung mga matitirong tao, yung mga masasamang tao, hindi nyo mahuli? Abay, sabi ko nga, matindi ang mga revelasyon ni Bongbong, ha? Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante. Ang hirap, no? Pagka drugs ang pinag-uusapan tapos hindi ka makapagpa-drug test. Napansin nyo, pagka drugs ang pinag-uusapan, nabubulol siya. Parang giyang na giyang, no? O mahirap talaga kapag ang pinag-uusapan drugs tapos ikaw hinihingi ka magpa-drug test, di mo magawa. O, alam mo, tinan mo yung mga mukha ng mga pulis habang pinag-uusapan niya yung drugs. Hindi maipinta yung mga mukha nila. Alam ng bawat isa sa mga yan na hanggat hindi ka nagpapa-drug test, hindi mo kami mapapaniwala na yung war on drugs mo, na yung fight against drugs mo, effective. Bakit? Sabi ko nga, ang unang order of business dapat ni General Torre hulihin si Bongbong dahil kailangan mapatunayan ni Bongbong na hindi siya addict. Hindi siya bangag. At kung halimbawa man addict siya, kailangan ituro niya sa atin, sa mga polis, kung sino source niya. Di ba? Kung addict siya, ituro niya kung sino source niya nang mahuli ni Torre. Kung hindi naman siya addict, di maganda yung mga nagpapakalat ng balita na addict ito si Bongbong, di paghuhulihin nyo lahat. But until then, until hindi patunayan ni Bongbong Marcos na siya'y hindi sabog, hindi kayo makakapag-demand. O mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging maglingkod ng katapat. Sabi ko nga sa inyo nagkakamali siya kapag ang pinag-uusapan yung mga bagay na wala talaga sila. Kung gusto nyong malaman kung ano talaga nangyayari sa bayang Pilipinas, pakinggan nyo si Bongbong Marcos tapos baliktarin nyo lahat ng sinasabi niya. Si Marcos yung tipo ng sinungaling na kahit alam mong Biyernes ngayon, pag sinabi niyang Biyernes ngayon, ido-double check mo kung Biyernes ba talaga ngayon. Pagdududahan mo rin yung sarili mo. Dahil sa sobrang sinungaling nito ni Bongbong Marcos, kahit alam mo naman na tama yung sinasabi niya, pagdududahan mo. Kasi nga, pathological liar. Sinungaling. Tindigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribilehiyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. Oh, welfare of each. Welfare of each Filipino. Yung welfare ni Pangulong Duterte, hindi ba siya Pilipino din? Di included siya dyan sa each Filipino. Ba't nandun siya sa dahig? Tangina, sinungaling ka talaga. Demonyo ka talaga. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Wala kang kupas talaga, Bongbong Marcos, sa kasinungalingan. Kung may pinakasinungaling na tao sa buong mundo, mahihiya sa'yo. Oh. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Serve with integrity. Wala nga modo yan si Torre. Kakalad ka rin nga. Yung dating presidente na 80 anyos na hindi nga makalakad, kakalad ka rin. Putangin na ganyang kabalasubas yan tapos may integridad. Bongbong, putangin na, alam ba sinasabi mo? Siya talaga, kapakasinungaling mo talaga.
Let every decision uphold the law and let every gesture reflect Uphold the law? Ipinaiintindi nga sa inyo ni Delgra, ni sino ba to? Yung naka-wheelchair na hinart bypass sa Hague. Yung best friend din ni Pangulong Duterte. Ultimo si Pangulong Duterte, ini-explain nga kay General Torre yung batas. Anong sabi ni Torre? This is not the right place to debate. Isampan nyo na lang yung kaso sa akin. Kasuhan nyo na lang ako. I will do it. Kung kailangan kalad ka rin kita, kakalad ka rin kita. Wala akong pakialam. Demanda nyo na lang ako. Yan yung may integrity. Yan yung merong regards to human rights and regards to yung karapatan natin to due process. Tang-ina nyo, mga sinungaling talaga kayo. quiet dignity of true public service. Dignity? Lahat na sinabi niya, hindi tumama eh. Oh. May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect. This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Sabi nga nila eh, probably pag-rehearsed at nagbabasa, one of the best ito when it comes to speech, to delivering a speech. Pero pag tiningnan mo yung ginagawa niya, yung totoong kalagayan ng bayan nating Pilipinas, kung titingnan mo, wala talaga, ayaw talaga ng tao. Ayaw talaga ng mga Pilipino. Sabi ko sa inyo, ito, bibigyan ko kayo ng isang balita. Ano ba ang masasabi ng mga Pilipino ngayon na si General Torre na ang PNP chief? Matapos inanunsyo ng Malacanang ang susunod na PNP chief sa katauhan ni Major General Nicolas Torre III, nanawagan si outgoing PNP Chief General Romel Marbil sa mga tauhan nito na suportahan ang liderato ng bago nilang pinuno. Si Paul Montibon magbabalita. Nananawagan si outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga tauhan nito na suportahan si incoming PNP. Ayan, nananawagan siya na suportahan si Torre. Bakit ka mananawagan na susuportahan mo si Torre kung matinong tao yan? Di ba? Hindi matinong tao to. Even sa hanay ng mga kapulisan, ikaw, alam mo, na walang tino ito, si General Torre. Bakit ko nasabi? Ayan hinihikayat mo pa sila na suportahan si Torre. Hindi pa ba automatic yan sa, sa chain of command na kung sino yung hepe, sisuportahan natin? Diba? The fact that you are asking yung mga colleagues nyo to respect the decision and to support General Torre, it means alam mo na ayaw ng mga kapulisan sa kanya. Bakit ayaw ng kapulisan sa kanya? Bakit? Yun ang tanong. Hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka bakit nung eleksyon ang sinuportahan ng mga pulis si Duterte? So alam ni Marbil that within the ranks, hindi masaya yung mga pulis na ito si General Torre ang magiging bagong boss nila. Napakahirap naman kasi talaga na ang magiging boss mo, putya ina, Satanas. Siyempre, pag Satanas yung boss mo, lahat ng iutos sa iyo niyan, puro ka demonyoan. O di, sino makakasuhan? Ikaw ba o siya? Ikaw makakasuhan ka dahil sa utos niya sa pagsunod mo sa tungkulin mo. Kasi sasabihin sa'yo, alam mo palang mali, ba't mo ginawa? Hindi ba? Kaya kayo mga pulis, kung alam nyong mali, wag nyong gawin. Because at the end of the day, pag kinasuhan kayo, at sinabi nyo na inutos lang kasi, inutos niya, alam mo bang tama o mali? Sinabi mo, alam ko sir, mali, inutos niya alam mo palang mali, ba't mo sinunod? Kasalanan mo. PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng anunsyo ng palasyo kay Torre bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya.
Ipinakikiusap ni Marbil sa buong hanay ng PNP na ibigay ang kanilang buong suporta sa bagong liderato nito. Naniniwala si Marbil sa kakayahan ni Torre na pamunuan ang PNP na may prinsipyo at malinaw na direksyon. Ngunit nananatiling kontrobersyal ang prinsipyo at malinaw na direksyon? Paano magkakaroon ng prinsipyo itong hayop na ito at malinaw na direksyon, lalong-lalo na kung tinuturuan mo na nga siya ng tama, hindi pa rin niya makuha. Hindi ba? Yung mali pa rin ang ginagawa niya. Sinasabi mo na sa kanya yung batas, binabali niya yung batas. So anong klaseng magiging PNP chief ito kung yung mga magagaling na abogado, nirerespeto sa Pilipinas, binaboy niya, paano ka pa? Paano pa ikaw? Paano pa kayo? Hindi ba? So kung kaya niyang gawin sa mga Duterte, mas lalong kayang-kaya niya sa inyo. So ngayon, magigiba tong magaling na PNP chief? Abusado pwede. Kasi naging abusado na yan na general bakit mo nasabi, Boss Dada, abusado? Ikaw naman, hindi mo nakita yung mga pinagpapakita kong mga picture at saka mga impormasyon kanina? Lahat yan, kuwang-kuha ng mga lente ng camera natin. 16 days tayo na nandiyan dyan sa Davao nung binabalahura niya ang Kingdom Compound. Ni Torre matapos ang kanyang mapangahas at umano'y illegal na hakbang laban sa Kingdom of Jesus Christ, kung saan libo-libong pulis ang kumubkom sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil sa matagal na panggigipit, napilitan si Pastor Quiboloy na isuko ang sarili sa mga otoridad upang matigil ang tensyon na tumagal ng 16 na araw. Pinangunahan din ni Torre ang operasyon na kinikwestiyon bilang illegal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC facility sa The Hague, Netherlands. The former president, fiscal, abogado telling him, this is wrong, this is kidnapping. I should be accorded with due process. You need to send me to a competent judicial authority, which is a trial court, to exhaust all my legal remedies. Anong ginawa ng gagon to? O sa pilitan na isinakay sa eroplano. Hindi ba? So, kung kaya niyang gawin sa presidente, dating presidente, mahal ng Pilipino, kayang-kaya din niyang gawin sa'yo. Sino ka ba ngayon? Kaya ngayon, magiging mas lalo tayong vigilant. Kasi, kung noon na limited pa yung kanyang kapangyarihan, nagagamit na siya, mas lalo na ngayon kung lahat na ng kapangyarihan, lahat ng pulis, nasa arsenal niya, mas delikado siya ngayon. Kung delikado siya noon as RD, Regional Director ng Region 11, at naging delikado siyang CIDG Chief, lalo na ngayon kung hawak mo lahat ng mga ahensya na yan, ikaw ang pinuno ng sandatang lakas ng PNP. Mas delikado kapag yung buong kapangyarihan ibinigay mo doon sa taong lango, doon sa taong nalulong sa kapangyarihan at nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan at uniforme. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Kaugnay sa kasong crime against humanity dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Nang pinulsuhan naman ng SMNI ang taong bayan kaugnay sa paghirang kay Torre bilang PNP chief, marami ang dismayado at pawang di mga sang-ayon rito. Anila posibleng lumala ang krimen at pang-aabot. Dadami ang violation ng human rights, walang inaasahan, panigurado, siya ang batas, always kahit walang warrant o pares, uhulihin ka. Abuso sa kapangyarihan, napakatapang daw itong taong to. Daghang dakpon na nga walay warrant. Asahan natin na marami pang gigipitin yan. Yan kasi yung reputasyon Okay yan si Torre. Habulin niya mga naninira sa kanya. Sasampulan niya ang batas. At niya batas ay batas. No one is above the law. Yan hahabulin daw niya yung mga naninira sa kanya. So personal. Ano pa? Palubog na talaga ang bansa natin. Yan ang mga sinasabi ng netizen. Ano pa? Puso ng mga pulis dahil na rin sa naunang pahayag ni Torre na maaaring arestuhin ang isang tao kahit walang warrant na dala ang mga otoridad. Habang may nagkomento rin, kaugnay sa pagiging kawawa ng ibang senior officials na kwalipikado rin bilang susunod na PNP chief. Dito wala tayong problema dito. This is how politics works. Pag hindi nyo vibes ang presidente, wag na kayong umasa. Kasi even President Duterte,
pinrioritize niya si General Bato de la Rosa. After ni General Bato de la Rosa, dun lang siya sumunod sa second in line. Dun lang siya sumunod sa hierarchy, o yung sa pila. Pero noong siya ay umupo, tinalaga niya si Bato de la Rosa na Major General lang. Tama, Brigadier General lang. So nangyayari yan. Hindi malaking issue yan. Discretion kasi talaga ng presidente kung sino yung gusto niya na maging katuwang niya sa law enforcement. Ganun talaga yan. Huwag nyo nang anuhin yan. Hindi sip-sip yung mga pulis na yan. Sorry sila, mas magaling si Torre sa kanila. Chief, ngunit bigong napili ng Pangulo. Sa June 2, nakatagdang isagawa ang change of command kay Torre. So congratulations again, General Torre. You've earned it. You've earned it, sir. Para sa akin, talagang itong mga pinagagawa mo, kidding aside to itong mga pinagagawa mo nung nakaraan, para sa akin, pambabalahura talaga yan sa batas. And I know na alam mo na mali talaga yung ginawa mo. Pero you still did it anyway, sabi nga. Because mayroon kang pangarap sa buhay at mayroon kang gusto talaga na ma-achieve, which is yung PNP chief. So you've earned it, you deserve it, i-enjoy mo ang galit ng taong bayan. At pag alis mo na bilang PNP chief, i-enjoy mo din yung dami ng kasong kakaharapin mo dahil dyan sa mga paglabag mo sa batas. Kapalit pagiging PNP chief. Ayan. Okay, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Na-miss ko kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay. God bless us all and God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang